Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Mukhang painit na ho ang patot sa dahan ng dalawang kakampi ni Sara Duterte na si Topacio at Guanzon. Ngayon pa lang, nakakatawa Ngayon pa lang, talagang masaya na. Masaya na ang kanilang patot sa dahan, mga ka-action, mga kakamping. Eto ho. May mga ano naman ito, may mga sinasabi naman ito si Topacio regarding dito kay Guanzon. So alam naman ho natin ang eksena doon sa araw ng Davao na kung saan nandun din si Guanzon, nandun din si Topacio. So napanood nyo ho ang eksena na yon sa harap mismo ni Sara Duterte noong araw ng Davao. Eto naman ang patutsada o pasaring ni Topacio dito kay Guanzon. Ayon dito kay Topacio, ayaw niya daw ng doble cara. Oo nga naman, Guanzon. Bakit ganon? Ayaw niya daw ng traidor. Oo nga naman, Guanzon. Bakit ganon? Paano ka na, Guanzon? Hindi ka na rin ibuboto ng mga kakamping kahit tumakbo ka sa pagkasenador sa 2028. Yan. Wala ka kasing paninindigan, Guanzon. Okay? Ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Pakinggan at panoorin ho natin ito si Topacio. Dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President. Ngayon, sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o mabongbong Marco. Ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwa-tiwala. So, yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Ruben Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Ito, wala namang dapat ayusin. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble cara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Salamat po. Hello kayo. Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman mai-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng kapatawaran kung may mali siya, ano po ang masasabi mo? Wala siyang kasalanan sa akin, kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po, wala pong personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Oo, sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Magkaibigan po kami. In fact,
noong isang beses na nagkita kami sa Comelec nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban inariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, ha? Kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, ha? Sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto noong 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Pagod 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Yun na ho, mga ka-aksyon, mga kakamping. Paano yan, Guanzon? Mukhang hindi ka tutulungan sa pag-endorso ni Topacio kung ikaw ay tatakbo sa pagkasenador sa 2028. Mas nakakahiya sa part ni Guanzon. Hiyay! Pinagsisiksikan ang sarili sa mga DDS. Yan ba yung sinasabi mo na hindi ka DDS? Pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa DDS. Di ba? Ikaw lang mismo ang may sabi na hindi ka DDS. Pero ito, kahit ayaw ng isang DDS sa'yo, sumisiksik ka pa rin. Nakakahiya yan, Guanzon. Wala ka talagang paninindigan kasi. 'Di ba? Kung ano ang kulay mo. Tingnan natin kung ito si Guanzon makakatulong sa pagkapanalo ni Sara Duterte sa 2028 kung hindi siya ma-impeach. Pero kung ma-impeach si Sara sa 14, sa April 14, babay na ang karera ni Sara sa buhay politika. Sige lang. Sige, Topacio, Attorney Topacio, banat ng banat. Manunood lang ho kami sa mga masasaya nyong mga palitan ng patutsadahan. Natutuwa ho kami. Na ganito ho ang napapanood namin sa mga supporters ni Sara Duterte. Nagpapatutsadahan na. Sige lang, manonood na lang ho kami kung sino ho talaga ang mananaig ho sa inyong dalawa. Total, pareho naman kayo magagaling dahil mga abogado naman ho kayo. Manonood ho kami kung sino ang pinakamagaling ng patutsadahan. Alright, dyan lang ho mga ka-action, mga kakamping noging share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.